Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Saka huli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ano sa iyo ang mahalaga? What do you value? At kung ano ang pinapahalagahan ho natin, doon din po nakatuon lagi ang mga desisyon natin. Kung ang mahalaga sa atin, yun lagi ang nakakaapekto tuwing tayo ay nagdedesisyon. O kahit ang mga pasya natin sa buhay. Mainam sa ating ebanghelyo ngayong linggo ay pinaalalahanan tayo na bigyang halaga ang ating pananampalataya. Na ang ating pananampalataya kay Kristo ay bigyan natin ng pansin, bigyang halaga. Kaya kung mahalaga si Kristo sa buhay natin, ang mga pagpapasya natin sa buhay ay nakaugnay lagi sa ating pagpapahalaga ng pananampalataya natin. Yung presensya nyo lamang ho dito ngayong linggo
ay pagpapatunay ng inyong pagpapahalaga sa Panginoon. Dahil gumising kayo ng maaga, nagtungo kayo rito dahil pinipili niyo ang Panginoon. Ang ating pagtsatsaga sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay panalangin, ay salamin ng ating pagpapahalaga sa Panginoon na nagmamahal sa atin. Because we value our faith. Kaya maganda sana, pag mahalaga sa atin yung pananampalataya natin, patuloy din nating payayamanin ang pananampalataya natin. Patuloy natin na inanarish yung pananampalataya na pinagkaloob sa atin. Kasi ang pananampalataya ay pinagkaloob sa atin ng Diyos, biyaya ng Diyos sa atin, kaya bilang mabuting katiwala ng Diyos, ang ipinagkaloob ay pahalagahan. Yung pananampalataya na meron tayo ay kaloob ng Diyos sa atin. Tinanggap natin nung tayo ho ay bininyagan. At sana ho, yung pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ay patuloy nating pagyamanin. Paano? Paano natin pagyayamanin ang pananampalataya na ibinigay sa atin? Una ho doon yung pagsisimba, lalong-lalo na tuwing araw ng linggo. Pero hindi lang po sa pagsisimba. Kasama din doon ang pagkukumpisal natin sa ating pag-amin, sa ating mga kasalanan, at paghingi ng tawad sa Panginoon na nagmamahal sa atin. Dahil ayaw nating mapalayo sa Panginoon, kaya nagkukumpisal tayo. Kaya nagbabalik loob tayo sa Kanya. Ang pagbibigay puwang sa ating buhay sa salita ng Diyos. Kung mahalaga ang Diyos sa atin, binibigyan din diin natin ang Kanyang salita na nagpapabago ng buhay natin. At dahil dito, hindi lang tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi lang tayo nagkukumpisal at nagsisimba, pero kasama din doon ang pagbabago natin ng ating buhay. Kaya hindi ba pag ang isang Kristiyano ay nagpapasyang sumunod kay Jesus, nagbabago ang buhay niya. Bumabait siya. Nagiging mabuti. Kahit ano man ang kanyang kasuotan, hindi niya kailangan ng uniforme para makilala siya ay isang Kristiyano. Pero sa kanyang pagmamahal sa kapwa niya, sa kanyang pagmamalasakit sa kapwa niya, doon nakikita ang tanda ni Kristo sa kanya. Doon nakikita ang pagpapahalaga ng isang tao sa kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pagtrato sa kapwa niya. Dahil ang lahat ng ito'y paalala na mahalaga ang Diyos sa buhay niya. Tayo ho, mga Kristiyano ngayon, iniimbitahan din tayo ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. What do you value? Do you value your faith? Pinahahalagahan mo ba ang pananampalataya mo kay Hesus Nazareno? At kung ang sagot natin ay oo, lahat ay gagawin natin para ang tinanggap nating biyaya ay patuloy nating palakasin at pagyamanin sa ating buhay. Kung ano ang desisyon natin, nakaugnay lagi ito sa ating value. At dahil mahalaga ang Diyos sa atin, ang desisyon natin lagi, ang pagpapasya natin, ay laging nakaugat sa salita ng Diyos. Yan po ang marka ng isang Kristiyano. Yan ang marka ng isang deboto.
buhay natin ay isang ubasan? At paano natin inaalagaan ang ipinagkaloob sa atin? Paano natin pinagyayaman ang tinanggap nating mga biyaya sa pagbibigay halaga at pagpapahalaga natin sa pananampalataya natin? Ito po sana yung maganda nating baunin, no, sa ating pagdiriwang ng Eucharistia ngayong linggo. Pagbigay halaga sa pananampalataya na kaloob sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.